Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Maayong hapon, Pilipinas, at andito tayo ngayon sa Negros Occidental, Bacolod. Good afternoon, kasamang Cory, kasamang Memer. Maayong hapon sa inyo, tanan. Mayang hapon sa inyo, partner Ricky. Magandang hapon po mga kababayan. Ako po si Cory Quirino. Yes, maayong hapon po sa inyong lahat. This is Emer Magno Ginggol. Magandang hapon. Yes, sir. At sinasabi nga dito na kararating ko lang mula sa napaka-successful na Philippine Airlines PAL Interclub 77th edition sa Davao City. Congratulations sa lahat ng winners. Pero syempre, pinaka-importante, congratulations sa Philippine Airlines. Imagine sa 85 years ng PAL, this was the 77th edition held in Davao City. 77 years? Wow! Isa ito sa pinakamalaking balikbayan golf event sa buong mundo kasi napakaraming teams na galing US, New Zealand, Australia, International. Dubai, international. Alam mo, nung awards night, ilan ang tao? 1,000. Wow! Ang galing ng Philippine Airlines talaga. Talaga. At Sponsor tinutuloy namin ang- yan sa Mutya ng Pilipinas. At saka alam mo, kung sino man ang namumuno, tinutuloy nila yung tradition. Kasi isipin mo na lang, Cory, Emer, lahat kami magbabayad ng ticket papunta sa Davao. Mhm. Pero bibigyan kami discount. Aha. At ang epekto sa host city, kagaya ng Davao City, na tila lahat ngayon papuntang Davao City, Yeah. isipin mo lahat ito mag-hotel. Oo nga. Hindi naman pwede isang linggo ka doon na hindi ka kakain. Yeah. Hindi ka naman pwedeng umuwi na wala kang dalang pomelo. At saka durian. Yeah. Hindi, yung durian, bawas sa aeroplano. Kakainin mo lang yung durian doon. Yeah. Frozen. Pwede bumili ng frozen. Hindi ka rin pwedeng hindi ka uwi nang wala kang iuwing pampano, Pampano? Yeah. tuna, Pampano. panga. So, can you imagine sa isang tao, gumastos lang for example ng 30,000 pesos, 20,000 pesos. 1,000 tao yun. Uy, nako, dami pala. Grabe. Magaling ka dami. sa math, Emer, ilan yun? Yeah. Isipin mo ang ginastos para mag-attend dyan sa PAL Interclub Davao City. Yun ang tourism. Yun. At sinasabi nga dito, minsan dito rin ginagawa sa Bacolod. Tatlo Yeah. yan Davao, Cagayan de Oro, Bacolod. Again, yun. Hindi pa natin nalaman kung saan ang susunod. Yeah. Di ba? So, Meron pang darating for 2027. Yearly ba ito? every year. Every So, wala pang announcement kung saan. In fact, this week, Yeah. kakatapos na ng seniors, nag-perform na si paring Randy Yun. Okay. Kagabi, sabi niya nga. At saka, kumanta ako ng Bababaero. Ako mismo kumanta. Kasi binigay sa akin ni Randy yung mic. Hey! Sabi niya, kahit alam ko hindi ka babaero, pakikanta mo nga itong portion nito na babaero, Wow! babaero. So, saludo pare. Feel na feel mo yan, partner, Pero syempre, hindi naman totoo. Kahit di totoo. Ang galing. Kung tumababa mga foreigner. Kita mo, Emer, Galing. Ako. At any rate, 4:12 ng hapon, syempre, nag-conclude na yung preliminary ng kaso sa The Hague. Yeah. At merong, siyempre maraming sinasabing tutuloy, merong sinasabing hindi tutuloy. Pero sa akin, andyan na yan sa ICC. Tingnan natin kung ano magiging epekto dyan. Ang ano naman dyan, guilty or not guilty, di ba? So maraming Ganun lang opinion yun. dyan. Pero at least tumutuloy na yung proseso. Sa akin lang sana, puntos ko, dapat bibigyan ng chance makapag-bail. Yeah. Ano naman ang gagawin ng 81 na edad na tao? Why Alam ka naman tatakas pa yan. Mhm.
Tahimik na nga. Bring him home, sabi nga niya. Kahit hindi doon, ilagay na lang sa host country sa, di ba? Kasi matagal pa ito. Isip mo, 1 taon na siya doon. Wow. Ngayon pa lang. 1 year na ba yun? Ang bilis. Oo, can you imagine? At dahil nga dyan, emotions are high. Live kasi napapanood eh. Yung nga. Kahit sa Davao City, yung mga tao doon naka-tune in live. Tune in live. Siyempre, karamihan sa tao ng kawawa naman si Tatay Digong. Pero they are resigned to his fate. Parang si Digong din yan. Kung talagang siya'y makukulong habang buhay at hanggang kamatayan niya. Wala. Siyempre, hindi. Kaya pinasasaladuhan din natin yung mga Marines. Galing ng mga matatapang. Ngayon, may balita kagabi na may helicopter na lumapag sa St. Luke's BGC. At maraming bantay and all that. Obviously, super VIP. Kasi bantay na bantay, no? Hindi natin alam kung sino yan, pero alam naman natin na humaharap sa medical concern ng ating Pangulo. Yeah. At sana maayos yung kanyang sakit. And we all pray na he is well. Di ba, Yes. Connie? Di ba? Actually, partner, nakita ko si Senator Bongo sa Chinese General Hospital Chinese New Year celebration, kasama ng Chinese Chamber. Sabi niya, please pray lang. Pray daw. Humihingi lang ng prayers. So, syempre, at this point, everybody we want to be well. Pero bago yan, syempre, 4:40 ng hapon, malaking balita mula sa Department of Agrarian Reform sa Pangulo ni Secretary Conrad Estela. Go ahead, Emmer. DAR, pinarangalan ang mga nangungunang support services implementers at field office para sa 2025. Ayan, sa Talisay City, sa inyo po, Negros Occidental. Pinarangalan Department of Agrarian Reform o DAR sa pamamagitan ng Support Services Office o SSO ang mga nangungunang program beneficiaries development o PBD, implementers at field offices sa ginanap na calendar year 2025 national year and summative assessment at direction setting conference sa pangunguna ni Yusek Joseph Angelo S. Martires. Ito ang sandaling matagal lang ting hinihintay, ani ni Martires. Bagamat hindi lamang parangal ang sukatan ng ating pagsisikap, nagsisilbi itong inspirasyon upang lalo pang nating pagbutihin ang ating paglilingkod sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Kinilala rin sa seremonya ang dedikasyon, no? Dedikasyon ng mga kawani ng Department of Agrarian Reform, ang mahabang oras na trabaho, mga hindi nadaluhang pagtitipon ng pamilya at ang tahimik na sakripisyo para sa kapakanan ng mga magsasaka at ARBs. Physical at pinansyal na accomplishment, 50 puntos. Pagsunod sa mga direktiba ng Curriculum Year 2025, 35 points. At project holder analysis, 15 points. AMR. Tinuri ang mga awardee batay sa 100-point system. Yun. Physical at financial accomplishment, 50 points. Accomplishment, 50 points. Directive, 35 points. At project holder analysis, 15 puntos. Tinitiyak ng sistema ito ang nasusukat hindi lamang ang dami ng output, kundi pati ang kalidad ng implementasyon at pagsunod sa pambansang direktiba. O, nangungunang lalawigan. Nako, third place, ikalawa. 3 pwesto, Agusan del Sur. Wow, 87.25 points. Mataas. Ikalawang pwesto, oy, sa amin to. Nueva Ecija, 87 points. Bayan ni Emer yan. Unang pwesto, La Union, oy, congrats, 88 points. Ayun. Pinakita ng mga probinsyang ito ang kanilang dedikasyon at malinaw
naambag sa pagpapaunlad ng mga programa para sa ARVs. Nga nangungunang rehiyon naman, ikatlong pwesto ang Region 7, Eastern Visayas. Congratulations, 89 points. Ikalawang pwesto, Region 3, Central Luzon, 89 points. At ang top performing region, ang Caraga, 90.6 puntos. Nauna ang Caraga dahil sa tuloy-tuloy at makabuluhang resulta para sa mga benepisyo ng reformang agraryo. PAHP Project Procurement Awards, kinilala din ng DAR ang mga field office na aktibong sumusuporta sa Partnership Against Hunger and Poverty or PAHP project sa pamamagitan ng pagbili ng produktong agricultural mula sa mga suportadong ARBOS. Ikatlong pinakamataas na purchase ay ang DARPO Masbate. Ikalawang pinakamataas na purchase, DAR Regional Office 5 ng Bicol Region. At ang pinakamataas na purchase ay DARPO Negros Oriental. Ang galing. Sa pamamagitan nito, mas napalakas ang merkado at kita ng mga ARBOS. Binigyang diin ni Martires na mas marami pang dapat gawin at kinakailangan ang mas matibay na pagtutulungan at inobasyon. Hinimok ng DAR ang lahat ng tanggapan at katuwang na ipagpatuloy ang pagkakaisa upang higit pang mapalakas ang mga ARBs at makabuo ng matatag at mapanatiling mga pamayanang rural. Mabuhay! Congratulations! Congratulations ulit sa mga taga-Department of Agrarian Reform. Ang gunita ko, Emer, napakaraming projects na ang DAR na people-oriented. Yes. Rural. Alam mo, Cory, yung gano'n na hindi lang implementation, pero binibigyan mo opportunity maging people-oriented yung mga taga-Department of Agrarian Reform. Dito ako nagulat, ha? Isipin mo, meron pang ganyang mga, si Secretary Conrad na point system, at may mga premyong katapat. So, nagiging source of inspiration yung trabaho nila sa Department. Congratulations kay Secretary. Congratulations kay Kong. Kong Secretary, Senador Conrad Secretary, lahat na. Let's face it, hindi masamang idea na maging senador si Secretary Conrad Estrella. Oo. Di ba? It's not a bad idea. It's not a bad idea. Because he has reached this point in his career na ngayon naging kalihim ng isang napakalaking departamento. Yung pagiging national figure, yun ang susunod na pupuntahan. Kaya we wish him well and kung ano man ang maging desisyon niya, nandito lang ang DCRH. So, oras natin 4:21 ng hapon, magbe-break lang kami dahil meron na naman tayong happy, healthy, di ba sa pagbabalik ng DCRH. Kaya mo yan. Standby po, mga kaibigan. Babalik kami.